around us. Hindi ito yung ili nagladladingit because of the mutayuman, the fire accident in Taipu. We unite our prayers, our celebration with the mourning community. Kaya kataksidan ka na kita, kaya we are here gathered together for this our 18th Adibay and 125th Benguet Day. Kaya awan ti makalapit ka na tayo, dahil yung narambak tayo. Kaya kung na tayo kaniya po Diyos, salamat. So ngayon baga pinakabay mo, Happy Adibay. Happy Adibay. Yaman tayo, sibibiyag tayo pailaan. Thank you, Lord. So kakapsat ng Kristo, let me share you 2 points. May panggap itirambak tayo tatangal daw. Awan sa baling namin ni Adibay. Of course, today, first Sunday of Advent. Adibay and Advent. Kaya amo tayo, kada ito yung sa nga Adibay, kada ibaloy word. Kaya nangasawan nga panag-uurnong tayo, to gather together, to celebrate together, to eat together, share our experiences. So perhaps it is a very important event in our lives. Iso masaan yung pinuspon. Tamo ka nagsagasagana kayo matal. And so here we are, gathered together, jaman aatibay. Nung takaanak, hindi ikaw binging, amo ka adagerte saan ibaloy dito yun. Dispensar, tasyak ka na tagakabayan na, bukod na mamukmat lang yaman kantanai, sungaling amo no silipiliat ay usaran ay pangkali, sungay Ilocano lagtan, tapnawan ti agselos. Diubing kami, kahit napunada, yung kayo makiadibay. Yung kayo pakiadibay ni kagayat John na anak. Kung inoin tayo ijay, ayan ni Antiyo, Lola yo, tayo adibdyan. Yung tayo adibayan. Kaya it brings me to that reality and realization that Adibay is actually a twofold experience. A twofold experience. Muna ka encounter. Hindi pa nag-aadibay kakapsat ng Kristo, ipalagip na dito yung sense of belongingness, sense of community, sense of communion. Nagunay yung philosophy, no man is an island. And so, the tendency tayo, our natural instinct is that to relate. Makipaglangan, makipag-friends, makipumusta. That is why Adibay is a moment of encounter. Encounter means to deepen our friendships, our relationships, and building networks. Nagrigat-gat kung may kalito yung may saka nga pa nagtrabaho. Nagrigat-gat no awan tiyam amu, awan ti kayo niya. That is why I am so happy that here in Hong Kong, na kayo mga kailian, na taga-Benguet and taga-Pilipinas, you have these activities to enrich that belongingness, to deepen that relationships, especially to maintain our identity. Not to forget where we came from. Saan tayong liplipatan, dyan nagdapuan tayo, nagtaudan tayo, na nangaruna. Our very rich cultures, traditions, beliefs, na impaspasan na itimon una ng dagda tayo. Gusto maura tayo, iti ako na tayo magtaang tayo. But even here, we can still grow in that culture. We can still prosper in that relationships. And so Adibay intends to deepen that encounter and relationships. May kadwa, hindi Adibay, kahit kuna tayo, very important aspect in our lives, na nanguna ka na kayo nga adayo, iti pagilyan tayo nga Pilipinas, because it leads us to a kind of experience, encouraging experience, especially when we are alone. Iti Adibay kakapsat ng Kristo, ket may sa experience, tapos iti kastakad, uray naladingit iti panagbiag, uray ado iti akong kumikuman, uray nagado dagiti problema, struggles, we have loneliness, frustrations in life.
But when we come together, sharing all these situations and experiences in life, kaya ma-realize mo, sa anak gayang kagmay-maysa. I am not alone, even in a far distant island. Kaya kakapsat, nagito nga experiences tayo is being deepened when we come together, when we share stories, when we eat together, when we have these different kinds of programs and activities, at makita tayo lagta na adu tayo gaya. At dagay ang naging kakapsat ko, even God is walking with me. Yeah. So whenever you experience loneliness, sadness, fatigue in your jobs, kadaging trabaho nyo, whenever you miss your family, come together, panaadibay kayo. Especially, come in the table of the Lord to share that story with Him. To share the meal with Him in the Eucharist. So, nakapinpintas na ito yung narambak niya. So again, adibay is a time for us to encounter one another and to cherish and share that experience of our own stories, difficulties, of our successes, of our joys, and even our fatigues. At makita tayo, ada niya ako Diyos, ada itibay sa kinmaysa, ada kayo. And now, I wish also to reflect with you on the importance of Advent. Advent. May di Advent kung kapsat ng Kristo, get tiyempo para hindi pa nagsagana. Kasi basa ni commentator tayo, that Advent is a time of preparation for the coming and arrival of whom? Sino iti sumangpet? Ni Apo Jesus, ni Apo Diyos. There are three comings of Jesus in our lives. First is the first coming, jay Christmas. So Advent is a time to prepare for the Christmas. Second, the second coming or the last judgment or the end of the world. Naawan iti aking amunita. No one knows. That's why we need to be prepared always. And the third is the daily comings of Jesus in our lives. As ano nga masabat tayo, umay ni Apo Jesus, hindi panagbiag tayo. In encountering one another, in the sacraments, in the struggles of a friend, in the beautiful story of a friend. At makita tayo ni Apo Diyos, maumay ibiyak tayo. So these are three instances how God encounters us. Kaya nakapsat ng Kristo, doada iti umay, iti balay tayo, doada iti bisita, doada iti tao magkayat na nga agpasyal kada tayo. What do we do? Ano yung aramidan nyo? Sambahin ako. Isang bayad yung agsagana to prepare. Very normal kada tayo na nakamuna J. Cordillera nga doada iti umay kada mure kaiso na nga manok papartin dagiti duldulin mo nga breakables kat ni mausal patin mairwar iti aparador dagiti saan mo nga paus-usal nga ulas kadagiti anak mo kadagiti kapamilyang kat pausal mo iti pisina. So we are so much in this kind of setup may panggap iti panagsagana. But the question is, kumusta man na tayo iti panagsagana tayo when the Lord comes in our lives? Are we ready? Are we prepared? Agurepay ako Diyos, anak na ready. Agurepay ni, ato pa'y nagiti ubing nga anak ko. Mamisan that we have a lot of bargains, a lot of aguran, a lot of kanin si Aunipod ay. Yung makapsat ni Kristo, the message of Advent is preparation. Failure to prepare prepares you to fail. Kasi ano, kung saan ka nga nagsagana, kaya isagsagana itibagim na umagsak o ag-fail. That is why preparation is indispensable, very important in our lives. Failure to prepare prepares you to fail. Kaya, ada iti nakapinpintas na wagas iti panagsagana. Dahil iti panagsagana kaya kasapulan. Ada iti may isang istorya nga may isang commentator ay lector na kaya basbasan ng misa. Nag-nervyos hindi nagbasa. Isuma towards the end, bis na imbaga na the word of the Lord, imbaga na the end of the world. At wala nang hindi
tao, thanks be to God. Saan na nakasagana? Nga nakanan. Importante di pa nagsagana tapno hindi ka sakit haanan na end of the world. Kundi ka nagsagana tayo sakbay pa iday ta. Kaya nakamsat, the real way to prepare is muna yung Ebanghelyo to stay awake. Agreedam yung gising ka. Kaya na sa word to stay awake, kung muliat kita, sa alingubungat hangala nga physical na sinulukat iti mata. But staying awake is a symbol of readiness, of preparedness. That is why staying awake signifies a state of readiness and faithfulness and awareness of God's presence and actions in our lives. Iti panagriing katye panagbalin tayo nga naridang nasipot ken aware mabigbig tayo ni Apo Diyos iti biyag tayo. Nung bumangon kayo ti agsapa, are you aware that God is with you? Are you aware that God's presence, God's aid, God's help is upon you? Dagito'y kakapsat mamisan imalipipatan tayo. So staying awake means to be aware na adda ni Apo Diyos. Mang subsubaybay ken ka, mang daldalan ken ka, mang tarabay ken mang binbindisyon ken ka. So even if you are asleep, you are awake. Meaning, oray nakatulog ka, nung among nga dahil presensya ni Apo Diyos, adulan ka dagiti namnama, ken pamati. Adulan ka dagiti schedule sa kahit mga raminan because you are aware na ni Apo Diyos, riingan na ka, luwag saba. Sumakapsat ng Kristo, dagito'y napuntos ng pagpalpanunutan is a reminder for us to go back to our roots, cultures, and traditions. Uray adda tayo dito'y sa baling na iling, sa baling na pagilyan. Through this adibay, kung mayong kakapsat, hindi gawin ko, din magkalang kinaduma-dumang kultura. When I was in high school, I transferred to Kibungan. That's why na-meet ko nagiti kailan ng Kibungan. So manaadaw ko mga kantanay. When I went to college, I went to different provinces, Baguio, Pangasinan. So medyo ang mo kaman anto tanay. Kaya hindi nag-theology act, nag-eskwela ang Vegan, kaya kayo lukwan mo na kita. And then I transferred to Capiz in Visayas. So naalala ko ba si people at Visaya. At nakita iti kina-unique, kinapintas iti kultura tayo man. So ada kayo sa baling ilig, sa baling lugar, sa baling culture, you will all the more be in love with your own. You will all the more appreciate where you came from. Ba't ka nga pa nang i-compare, but you will go back na, ay, mayat ba't lang gayang iti ibalway ko, pinakankanayan ko, kinaibigin ko. Kaya naita, iti ma-realize tayo, inileto nga adibay. That we have one another, we have God. And Advent prepares us also for the coming of our Lord Jesus. Na hindi pa nagsagana, at masapol na si Reridang, kaya nakaun mo niya nakalukat din ay matatako. Dahil din ay kalilan, we are spiritually ready. Kabuta na kita, aramidan tayo rin yung biyan is our preparation for what is to come in the future. Ada iti may isang istorya kahit kung ikibos sa ito yung sharing ko, may babayan iti may isang istorya. Ada ka no iti engineer na dandaling ag-retire. Kahit ka po nga dandaling ag-retire dati nga engineer, kahit awan iti urnong na. At kung nandiyan among na, I ask you one thing before you retire. Please make me a home, a house. Build me a house. Gusto nga iti pinanunod na ito yung engineer. Tapos ano nga yun, ag-retire kat awanan iti urnong kawanan iti kwarta kaasyak ko. Gusto ko na upitak na iti pundo nga paarami iti busko. Substandard ti ginatang na nga materialis. Iti panagtimpla iti simentohan na nga sinurot. Isang nalpas na ibalay, mas substandard. Kaya iti inauguration na iti balay blessing in my day to'y among na.
hindi, muna na yung engineer i-report na nandiyan susi. Boss, tapos na po yung bahay mo. Ito po yung susi. At po na yung boss, no, that is for you. Para sa iyo yan. Regalo ko sa iyong pagre-retiro. Ang kapsat ng Kristo, what we do today prepares us for what is to come in the future. Isumanuan niya, iti kabibiyag tayo. Anya, dahil iti sakripisyo tayo. Anya, iti pa ng kita tayo, iti Apo Diyos, iti agdama. Kastantuman, iti maapit tayo. Muna tagarod, apitam, minuanyam, itiin muna. So the kind of preparation that we do today, especially in our spiritual life, in our relationship with God, is the kind of the fruit that we are to reap in the future. Sabay kuma, nung nakasingsingbat tayo, nakaanos tayo, maparabulan tayo may saklang tayo sa linangit. So kakapsat, once again, happy Adibay and a blessed first Sunday of Advent. Amen.